Sinungaling ka naman, baka gusto mong ikaw kasama sa ipapakontempt namin at pakulong dyan sa baba. Tama yun sa tinakot. Kaya pumirma ng waiver. Tapos gusto niya pang kanuhan ng droga sa Gameboy. Kaya ano nila for several hours yung bangkay na nakalubog sa ilog until na dumating po yung tiyuhin ng biktima para yun po ang nag-ahon. Contrary do po sa sinasabi ng mga pulis na sila ang nag-ahon doon sa bangkay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan po natin. Sa pangalawang araw ng pagdinig sa Senado patungkol sa pagpatay kay Jimboy Baltasar ng ilang mga pulis dahil napagkamalan nga ito na mistaken identity ng pulis na butas ay binulgar ng nanay ni Jimboy Baltasar na umano'y plano pa pala taniman ng droga at barel itong si Jimboy para ma-justify ng mga pulis ang kanilang ginawang operasyon. Ngunit ito ay hindi natuloy dahil maraming witnesses nung inahon nga itong si Jimboy sa tubig. Ikinagalit pa ni Senator Raffy Tulfo kung bakit hindi lamang umano inangat ng mga pulis itong si Jimboy pagkatapos nila barilin. At ang palusot ng mga pulis ay hindi umano sila marunong lumangoy. At isa pa ay hindi rin umano nila ito nahanap ang umangat kay Jimboy mula sa ilalim ng tubig pagkatapos ng ilang oras ay ang kanyang tiyuhin. Na ayon nga sa analisa ng isang sikat na doktor ay kung naangat agad itong si Jimboy Baltasar mula sa tubig kahit pa nabaril ito ay posible pa pala itong mabuhay. At isa pa dito ay sinipa-sipa pa umano itong bangkay ni Jimboy pag-angat mula sa burak, mula sa tubig dahil parang gusto nila makasigurado kung wala na itong buhay. Hindi pulis ang sumipa-sipa, ngunit ito umano ang asset ng mga pulis. Kaya ito ngayon ang pinapahanap ni Senator Bato de la Rosa kung bakit niya ginawa ito. At sino nga ba ang sinasabing asset ng mga pulis na sumipa? Yan ang gustong malaman ngayon ni Senator Raffy Tulfo at pinapaalam sa ating mga kapulisan. Roda, totoo ba yung sinasabi ng mga pulis dito ngayon na tumanggi kayo na ipa-autopsy ang inyong anak? Wala pong katotohanan yan. Ang ano nga po niya, ng totoo po niya na iningil po yung pamilya ko ng 15,000 para po i-autopsy yung anak ko. Okay. San, Go ahead. hindi, So, nagbayad kayo ng 15,000 para ipa-autopsy yung anak niyo? Kanino po pina-autopsy yun, ma'am? Doon po, kukuha rin po sana dun sa Kalea, sa ano po na Puninaria. Pero hindi po kayo tumanggi sa Hindi alok po, ng PNP na ito autopsy yung bangkay ni Jimboy. Okay. hindi po. So dito, Captain, anong pangalan niyo po? Nagsisinungaling ka naman. Baka gusto mong ikaw kasama sa ipapakontempt namin at pakulong dyan sa baba. no sir, good morning po sir, for due respect. Nakakuha po kami sir ng statement po, binigay po ito ay galing po sa IOC po natin. Sino po? So statement galing kay Ma'am Roda o so statement ng mga tao mo? Ang pagkakaalam po sa dito po ay galing po ito sa kapatid po ni Jimboy po. Kapatid ni Jimboy. Opo sir, opo. Anong sinabi? Anong sinabi yung statement? Para po sa kinungkulan, ako po si Geraldine Tolentino, kapatid po ni General Jimboy Baltasar, napagdesisyonan na hindi na po namin ipapa-autopsy ang aking kapatid dahil sa kagustuhan po ng aming pamilya. Maraming salamat po sa Pangunawa. Nakasign po sa Mr. Chair, Yeah. sa kasong ganito, sino dapat ang pinakikinggan? Di ba dapat yung nanay versus yung kapatid? Actually, Your Honor, itong binigay sa aming No, just answer my question. Nandiyan yung nanay, tapos nandiyan yung kapatid. Sino dapat ang unang ilapitan nyo? Sino dapat ang unang kinonsulta ninyo? Di ba dapat ang protocol is the mother or the father and then next in line yung mga kapatid? Your Honor, wala, as per sa IOC natin, wala po yung mother ni Jemboy po. Wala yung mother ni Jemboy dahil Hindi po ko alam sir kung saan po yung mother niya. Ito pong statement sir, Your Honor, ay galing po ito sir sa IOC. Binigay lang po sa amin to para inform kami na hindi na po nagpapa-autopsy yung pamilya po ni Jemboy. Dali siya tutulbo. Ma'am Roda, wala ka daw doon? Totoo ba sabi ni Boss, wala ka daw doon? Kaya ang anak mo lang na si, ang pangalan? Ang pangalan nun? Geraldine. Geraldine, ang nagsabi na
ayaw na daw ng pamilya na magpa-autopsy. Totoo ba ito? Andiyan ba si Geraldine? Katabi mo? Wala po. So, totoo ba na sinabi ni Geraldine ito? Hindi po. Yung sabi nila na wala ka daw doon, kaya si Geraldine ang nagsabi in behalf of the family. Wala ka doon nung pinuntahan ng pulis? Nandun po yung anak ko, nandun po yung asawa ko, si Jessie Baltasar. Boy pa po yung asawa ko, dapat meron din siyang karapatan na tanungin kung ano po yung gagawin sa anak ko. Hindi lang po, bata pa po yung anak ko, 21 years old. 21 lang po yun si Geraldine. Okay, thank you. Mr. Chair, sandali lang po. Yes, Okay, so, Tulfo. nandun pala yung tatay. Diba? Dapat mother and father ang inuuna ninyo. So bakit niyo pinuntahan o tinanong yung 21 years old na kapatid versus dapat yung tatay? Because the tatay was there. In fact, Your Honor, for the clarification po. Ang naggagawa po ng kanyang statement at kumuha ay yung ating mga IOC. O sige, sana ang IOC. Wala ka. Wala po, sir. Bibigyan ka lang. IOC. Sino nakausap mo? Yes po, Your Honor. Yung kasi pong yung pag-verify po namin dun po sa Kalea Funeral Homes o Funeral Service. Meron na po doon na parang waiver na piniramahan po si Geraldine na hindi po namin alam na pumirma pala siya doon. no, ang sinasabi namin dito, kapag merong ganitong mga sitwasyon, krimen para lapitan yung mga relative, ang unang nilalapitan ay yung tatay-nanay. Kapag anak ang namatay o kailangan kunan ng clearance, tatay-nanay. Next in line, yung kapatid. So bakit yung kapatid ang inolor nyo yung kanyang waiver nang hindi nyo man lang kinukonsulta muna yung mas nakakatanda na dapat sa protocol siya munang inuuna yung tatay? Ba't hindi nyo ginawa yun? Your Honor, kasi po, yun nga po, tulad ng sinabi ko po kanina, nagulat na lang po kami na na-pull out na po pala yung kadabir na hindi po kami na-impormahan nung August 3 po. Kaya nga, kahit na na-pull out na yung cadaver, pero dapat kayo ang lumapit doon sa tatay para sabihin, Sir, kailangan namin autopsy yan para sa ginagawa namin investigasyon. Ang nangyari, nakinig kayo doon sa waiver ng anak na for all we know, baka kasama yun sa tinakot. Kaya pumirma ng waiver. At saka isa pa, bata pa siya. Sabi nga ng Ma'am Roda, 21 years old. Hindi nyo, again, nasunod ang protocol dito. Nagpadalos-dalos na naman kayo. Saka excuse me po, Sir Idol Rafi, dapat po bang singiling nila kami ng 15,000 para po i-autopsy yung anak ko? Sino pong naningil, ma'am? Yung soko po, dapat po ba Soko. kami ng 15,000? Nangingil ka? Ng 15,000? Your Honor, wala po. Hindi nga po kami nakapunta doon sa Purinaria. Even nakita namin, di namin alam sa Purinaria talaga. Ma'am Roda, kanino nyo po binigay yung 15,000? Kanino nyo po inabot? Hindi po, ang ano po sa Kalaya na po, pina-pull out na po ng pamilya ko sa Puninaria. Okay, so sinisingil kayo ng 15,000 ng Soko sa i-autopsy si Jimboy. Opo. Meron ho bang kayong pangalan na maalaala na naningil? Yung pamilya ko po kasi yung nakausap nila Sir Idol Rafi. Sino po? May pangalan po tayo? Wala, hindi ko po na. Sa yung anak ko po si Geraldine, yung ang pumunta po sa Kalea. Pwede ho natin makakausap si Geraldine para malaman kung sino po yung taga-Soko na naningil ng 15 ng pera para sa autopsy. Ito Idol Rafi. Sige, habang alamin po natin, Mr. Chair, isa pa po nasabi sa akin nung dumalo po ako sa Lamay, sa Burol ni Jimboy, nabanggit din sa akin na may nagsalita pa raw isa sa mga pulis na plantahan ng droga ang bangkay ni Jimboy at sinipa-sipa pa muna para mas siguro na siya'y patay na. At ang dumayag sa ilog para i-retrieve ang bangkay ay hindi pa mga pulis, kundi yung tubing ni Jimboy. Tama ba, ma'am? Ma'am Roda? Opo. Panitigyan niyo pa ulit yung statement na yan? Opo. Saka po baka Sa hindi Tsuhin? na Ano pangalan po ng Tsuhin? si Kuya Nick po. Nandiyan pa ba si Kuya Nick? Pwede makausap si Kuya Nick? Wala po dito. Kasi Kaya, ganito lang. Gusto ko malaman na Mr. Roda Baltasar, kung sino yung pulis
na nagsipa-sipa nung patay na yon at ako mismo sisipain ko sa harapan mo yung pulis na yon. Ibigay mo sa akin yung pangalan ha. Ayaw kong gawa tayo ng kwento dito. Siguruhin natin na totoo yung sinasabi natin. In fairness naman sa lahat, gusto natin na mabigyan ng hustisya si Jimboy. Pag maibigay mo yung pangalan mo sa akin kung sino yung pulis na yon, at ako mismo sisipa ng pulis na yan, please pakibigay ng pangalan. Mr. Chair. Hindi po siya Ha? police. Hindi po siya police. At sino pala siya? Yung nagsipa-sipa. Hindi pulis. Ano po siya, parang asset po na hindi po nakita ng mga pulis na bumaba yung lalaki na yun, nahinila yung anak ko sa may burak. Sino yun nagsipa? Patay. Hindi po siya police. Sino siya? Ano po, parang asset po ng ng mga pulis. Parang asset ng pulis. May pangalan ka? Meron po kami meron Ha? po siyang picture. May picture. Opo. Yung picture, hawak mo? Ginalpi nga po siya ng mga taong bayan dahil sa ginawa niya po sa anak ko eh. Dahil patay na nga po yung anak ko, tapos nilagay niya pa po sa bura. Tapos gusto niya pang ng droga sa Jimboy. Hippie. Sino hippie? Sino pulis? Hanapin mo itong tao na ito. Asset daw din ito. Senator, tapos po, ang balita po namin, dinala po siya sa police station, pero wala na po siya doon. Wala na po Sino, siya. yung tao? Opo. Yung tao na nagsipa kay Jimboy, dinala sa police station? Opo, wala na po siya. Hindi na po namin alam kung saan na po siya napunta. Okay. Alam niyo Mr. itong tao na ito? Mr. Chair, pwede makasingit ulit? Follow-up yes. question. Kasi nabanggit din sa akin noon ni Ma'am Roda na pinabayaan nila for several hours yung bangkay na nakalubog sa ilog until na dumating po yung tiyuhin ng biktima para yun po ang nag-ahon. Contrary do po sa sinasabi ng mga pulis na sila ang nag-ahon doon sa bangkay. That's another thing that we have to find out. Yes, Kasi they conducted the paraffin test on the victim's hand. Yes. Pero doon sa mga operatiba na nagpaputok, hindi kayo nag-conduct ng paraffin test. So gusto niyo palitawin na yung bata ay nagpaputok. At may bala pa sana kayong lantan siya ng baril. Bakit ganon? Yung biktima na pinagbabaril, walang kalaban-laban na mga pulis ninyo, may Armalite, may 9mm and 19 and all, hindi niyo po pinarapin test sila. Na very clear na nagpaputok. Ayaw po mismo sa dalawang opisyalis ninyo, Captain Cruz at Captain Carpio. Pero yung victim na pinagbabaril, pinarapin test ninyo. Isa na naman yung violation ninyo. Isa na naman yung nakakataas kilay na mga pinagagawa nyo. Nag-iisa ko po anak si Jimboy na lalaki. Ang naano ko nga po, nag-abroad nga po para sa kanila ng mga anak ko. Tatlo po sila, dalawang babae. Si Jimboy lang po yung nag-iisang anak ko na lalaki na pangarap ko po na maging seaman siya. Alam po, hindi na po matutupad yun dahil napatay na po siya. Saka po yung nalaman ko po, yung pagkamatay ni Jimboy, nasa Qatar po ako. Yung araw po na magpapadala po sana ako ng pera, nababawi ako sa kanya dahil nakulong po ako sa Qatar ng 1 taon. Tapos po, tumakas bukas ako sa amo ko. Dahil overwork po ako. Yung babawi na po sana ako, magpapadala ako para sa birthday niya dahil late na nga po yung ng 1 buwan. Ayun po pala yung papadala kong pera na yung pala sa birthday niya para po sa kamatayan niya. Tapos nag-message po ako sa kumare ko na sabi ko, Mars, kung papadala na, sabi niya, Mars, condolence. Sabi ko, bakit? Sino? Sabi niya, hindi pa alam yung anak mo. Napatay na. Sabi ko, bakit sinamatay? Nagbabaril na po na siya ng sa bangka. Sabi ko, wala naman po kasalanan yung anak ko. Bakit po nila binaril? Dapat po bago nila kinausap po muna nila yung anak ko, kung ano po pangalan, kung ano po kasalanan. Hindi po nila binigyan ng pagkakataon yung anak ko eh. Pinagkabaril na po nila, pinatay po nila yung anak ko. Pagkatapos po ng makapait na insidenteng iyon, nangangamba din po ba yung pamilya ninyo sa inyong seguridad? Kaya ako po itinatanong dahil may mga bali-balita din po na may umaaligid sa pamilya nyo at sa mga witnesses. Yan po ba ay kasama din sa dinadala nyo sa ngayon, Ms. Roda?
Opo, natatakot po ako sa pamilya namin. Kasi nga po di po namin alam, di ba po marami sila, 20? Ano po laban namin na isang pamilya po lang namin. Hindi po namin alam kung natutulog kami, baka mamaya pagbabaril na lang po yung bahay namin. Hindi po ko nakatakot. Huwag po kayong mag-alala, Miss Ruda, ha? Andito ngayon yung number 2 ng PNP, General Sermonia. Please, maawa kayo. Namatayan na ng anak, naghanap ng hustisya, tapos ngayon natatakot pa sa buhay nila, baka balikan. Ano na klaseng PNP meron tayo kung ganun sila katakot? Please, mag-effort kayo. Chief of Police, District Director, puntahan nyo. Pag may mangyari pa dyan sa pamilya na yan, mananagot kayo dito sa committee na ito. I-secure ninyo. Kausapin ninyo kung anong kailangan nila na para ma-appease yung kanilang takot sa buhay. Puntahan nyo, makiusap kayo. Kung lumapit kayo sa Barangay Capital, lumapit kayo sa LGU doon, pasabay kayo doon para magkakaroon sila ng peace of mind. Kawawa naman, namatayan na, wala pa hustisya yung anak, tapos ngayon, natatakot pa sa buhay nila. Ano ng klaseng, Ma'am Ruda Baltasar, ako po magbigay sa iyo ng assurance, ha? Andito yung mga chief ng PNP, galing sa Chief of Police ng Nabutas, hanggang sa District Director ng Northern Police District, at saka yung number 2 man ng PNP, ng Deputy Chief of Administration. I will hold them responsible and accountable kapag may mangyari sa pamilya ninyo. Pangako ko yan sa iyo. Kaya dapat sila magsumikap na mawala yung threat sa buhay ninyo. Huwag po kayong mag-alala. Babantayan namin to sila at siguruhin nila na secured kayo. Salamat. Mr. Yes Chair, po. Salamat kaayo, Mr. Chair. Yes po. Maalala din po siguro, Mr. Chair, ni General Sermonia, nung unang pagdinig natin, hiniling ko rin po sa kanila na ma-secure yung witnesses at yung mga pamilya ng witnesses at kumbaga hindi kumbaga totoong nasa pananagutan ng PNP yung kaligtasan nila. Ms. Roda, nung unang pagdinig, binanggit ko rin po na nabalitaan po namin na may nanghaharas kay Sunny Boy na nung dinala siya sa presinto, meron daw kumausap sa kanya, yung isa doon naka plain clothes daw, na magsabi daw na may dalang droga si Jemboy. Narinig niyo rin po ba iyon, Miss Roda? Wala pa ako, ma'am. Nasa ano po ako nun. Nasa Qatar po ako nun. Opo. Si Sunny Boy lang po nagsabi sa amin na sinabi daw ng pulis na yun na para daw maano yung ano ng mga pulis, hindi masira, sabihin daw na si Jimboy may baril po daw at may droga. Sino po nagsabi sa inyo, Miss Roda? Si Sunny Boy po. Si Sunny Boy. And Mr. Chair, kasama po sa balita ay kasama daw di umano si Captain Carpio sa kumausap din kay Sunny Boy sa presinto. Kasama po ba kayo, Captain Carpio, na kumausap kay Sunny Boy at sinabihan siya o ayon sa mga ulat, hinaras siya para sabihing may droga si Sunny Boy? Your Honor, wala po akong sinabing ganun kay Sunny Boy. Follow sino? mamaya, Sino? Mr. Chair. Sino yung kumausap sa kanya? Hindi ko po alam kay Sunny Boy po. Ito yung mga allegations, ha? Ito yung mga allegations. Pero kung totoo man ito, wala na. I found it very hopeless yung ating pagiging pulis kung ganyan tayo. Ha? Hopeless case na tayo. Kung totoo yan, ha? These are mere allegations. Pero kung totoo talaga yan, I cannot forgive kung sino may yung pulis na yan. Sasakalin ko yung pulis na yan kung sino yung pulis na yan. Makatikim sa akin yan. Ha? Siguruhin mo, hindi yan ang effort mo, ha? Hindi po, Your Honor. Wala po ako sinabi kay Jemboy na ganun. Ma'am, Hindi po. ma'am, si Sunny Boy ang nagsabi, di ba? Next hearing, Yes, Mr. i-hearing natin. Yung uncle. Anong pangalan po ng uncle, Ma'am Roda? Anong pangalan ng kapatid niyo na sumisid po? Sabi niyo po, alleged. Ano po? Nicanor Guillermo. Si Kuya Nick po. Kuya Nick Guillermo. Siya po yung sumisid sa bangkay. Sinabi niyo sa akin. Ano po? Siya po yung kumuha. Siya po talaga yung nag-anong hanapin yung anak ko eh. Mga pulis na bayan nila yung anak ko.
Ma'am, ang gusto ko lang marinig, siya po ba ang sumisid sa bangkay ng inyong anak? Kasi yun po yung nasabi niyo sa akin. Kasi Opo. pinabayaan lang siya ang nakalubog sa ilog ng mga pulis Opo. matapos pagbabarilin. Tama po ba? O mali? Tama po? Opo, tama po. Okay. Now, PNP, pakisagot. Bakit pinabayaan nyo ng ilang oras na nakalubog yung bangkay hanggang sa dumating yung uncle na si Mr. Nick Guillermo na siya pa mismo ang nagsisid sa bangkay? Why? Isagot lang po muna and then I have 2 more questions. Captain Carpio? You were there, tama? Yes po, Your Honor. Okay, bakit ang uncle, isang sibilyan na wala namang kinalaman sa pamamaril ang sumisid sa bangkay at hindi po kayo at mga tauhan ninyo? Your Honor, nung matapos po yung insidente po, na pagkasabi po ni Sunny Boy po, na tumalon daw po yung kasama niya, agad pong Tumalon. Nakita nyo ng tumalon daw ang kasama niya. You were there. You saw it. Di ba? Ikaw na mismo nagsabi nung una, wala kang nakita ng tumalon. And then, later doon sa statement mo, nakita kang tumalon. Huwag ka na magsinungaling. Masyado kang tatad ng kasinungalingan. Ang sagutin mo lang sa akin, bakit hindi kayo mga pulis ang nag-aahon sa bangkay ng biktima? Bakit kinakailangan pa si Kuya Nick Guillermo? Sabi nga ni Ma'am Roda. Bakit? Hindi kayo marunong lumangoy? Hindi kayo marunong sumisid? Ilan bibigay nyo sa amin ngayon? Bakit? Kung sabihin nyo, hindi kayo marunong sumisid, lumangoy, hindi pa siguro, medyo palalampasin namin. Paano mo sumisid, lumangoy yung mga tauhan mo, sir? Pati ikaw? Paano kayo lumangoy, sir? hindi po masyado, Your Honor. Hindi masyado. Yung mga kasama mo, 19 of you, lahat sila hindi marunong lumangoy? Hindi ko lang po sa kanila kung sino po yung magaling marunong Okay. po lumangoy. So sa palagay nyo, bakit sa inyong palagay lang, sir, bakit po hindi sinisid ng mga tauhan nyo, 19 and all, yung bangkay matapos makitang lumubog pagkatapos pagbabarilin? Bakit pinabayaan lang? Si ikaw medyo exempted ka na konti, hindi ka masyado marunong lumangoy, sumisid. Siyempre, mahirap naman sisisid ka sa isang bangkay na hindi ka marunong lumangoy, baka pati ikaw lumubog. Okay. How about your people? Your Honor, wala pong nakita po kasi nung mga time na yon na lumubog po dun sa tubig. Wala nakita. So kung wala nakita na lumubog, dapat sumisid nga kayo. Hanapin nyo doon sa ilalim kung kinakailan kumuha kayo ng fragman. Kasi 3 to 4 hours ata nakalubog yon. Until na dumating yung si Uncle, na sumisid si Uncle at nakita ni Uncle. Your Honor, hinahanap naman po namin kasama si Captain De La Cruz po. No, ang sinasabi ko po sisid. Iba po yung sisid, iba po yung hinanap-hanap nyo sa paligid. Dapat nakita nyo, tumalon sa ilog, pinagbabaril, hindi na lumutang, sinisid nyo dapat. Sabi mo, ikaw hindi ka masyado marunong maglangoy, yung mga tao ko, hindi mo alam, pero dapat sumisid sila, hinanap. Which you didn't do for so many hours until dumating si Uncle for the end time. Why? Yun po, Your Honor, hindi iniisip po namin na kung baka po ito ay since bankero po, baka po nakatakas po o nakaalis po. Nakatakas, Alam ko 19 kayo nakapaligid, paano makatakas yun? Given the fact na pinagbabaril nyo, and then you should assume na tinamaan yun pag hindi na sumisid, pag hindi na umahon. 3 hours, hindi umahon? Gusto po, Sir Idol. Yung Ma'am. asawa ko po pumunta po doon, yung nabalitaan niya po na nabaril po yung anak ko. Gusto po ng asawa ko na sisirin yung anak ko. Pinagbawalan po nila. Bawal po doon na pumunta doon sa pagbabaril sa anak ko. Ilang Pinagbawalan. oras po, Ma'am Reta, nung pumunta po yung Mr. Rin, gusto siyang sisirin pero pinagbawalan mo sumisid. How long was it? Gaano katagal na po yun? Simula nung mahulog sa ilog o tumalon sa ilog yung anak nyo?
Kasi po yung pumunta po yung kapitbahay namin na sinabi na baril po yung anak ko. Pumunta po agad yung asawa ko doon, tapos pinagbabawalan po sila Mga ilang oras po, ma'am? Ma'am Roda, ilang oras po sa inyong palagay? Ano po yung mga 2:30, siguro mga isang oras pa lang yung anak ko sa tubig. Mga 2:30 po, yun po sinabi ng asawa ko. Tapos po pinagbabawalan sila na na isirin baka daw nakalangoy daw yung anak ko. Baka po Jimboy. nag-aabang po sila doon sa may tulay. Doon po nila inaabangan yung anak ko na na lumutang. Hindi na po lumutang yung anak ko hanggang ilang oras na po. Kung nahanap po sana ng asawa ko yun, buhay pa sana yung anak ko.